Barkadang tapat, higit pa sa ka-chat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At muli po, kami po ay bumabati ng isang magandang gabi po sa inyong lahat, and welcome po muli sa ating programa at sa ating pong fellowship tonight. At alam ko yung mga iba sa inyo ay pauwi pa lang at nasa biyahe pa po kayo, at nawa pang-ingatan po kayo ng Panginoon hanggang makarating kayo sa inyong mga tahanan o kung saan mang destinasyon kayo papunta sa oras na ito. At para naman dun sa mga kaagapay namin at sa mga kasquad na nasa kanilang mga tahanan na, baka yung iba dyan nag-aaral pa rin, di ba? At sasamahan namin kayo sa inyong pag-aaral. Parang multitasking to. So habang ikaw ay sumasagot ng mga assignments at sa mga projects mo, kami naman yung nasa background mo, di ba? At alam ko na na-miss nyo rin ang aming mga tinig ngayong gabi. At kami po ay excited for tonight sa ating mga usapan patungkol sa paano nga ba natin nagagabayan ng mga kabataan. At nandun pa rin po tayo sa ating goal at mission na bantayan ang kabataan sa makabagong lipunan. Alam naman natin that napakabilis talaga ng pagbabago ng panahon, and alam natin na kailangan ng extra care ng ating mga young people. At alam ko naman na marami sa mga kabataan natin ay maraming strength yan, maraming talents yan, pero marami rin na pagkakataon na vulnerable din ang ating mga kabataan. At kaya ating pong pag-usapan dito po sa ating programa yung mga frequently asked questions ng mga young people, at pagbulay-bulayan natin yung mga opinion din ng iba't ibang bahagi ng lipunan natin sa mga topics na ating pag-uusapan. And tonight, meron tayong mga question na somehow medyo delicate topics, but we believe that it needs to be talked about. At ngayong gabi po, hindi ako mag-isa dito. At alam ko na madalas nyo na rin siyang naririnig. At i-welcome po natin ang aking co-counselor for tonight. Walang iba, kundi si Ate Phoebe. Good evening sa iyo, Ate Phoebe. Yan, good evening po sa atin. At we all know na ito yung month of love, right? Yes. So I guess ang bilis ng panahon. Yes. Oh, marami nagse-celebrate ng buwan ng pag-ibig at pagmamahalan. Yes. Opo. So yun. So praise God for tonight, and we are also asking sa mga taong nakikinig if you can share this episode for tonight. We would like to encourage you. You can interact with us. You can ask questions real time as well. Yes. And very open po kami dito. So, we're not just two here, but kasama po namin kayo sa aming pag-uusapan. Saktong-sakto, Ate Phoebe, ngayong araw, ang celebration ng marami sa atin ng Araw ng Pag-ibig. Yes. Tumitibok-tibok. Yes. Maraming kinikilig sa mga oras na ito. Yung iba siguro nalulungkot ka kasi nag-iintay ka ng bulaklak, no? Tapos walang dumating. At yung iba, ang ine-expect mo, chocolate yung ibibigay sa'yo, kaya lang bulaklak yung dumating, no? Yung iba kasi sweet tooth, eh. Yes. Diba? Sana hindi naman makakain yung bulaklak. Yeah, may ganun nga na girls, kuya. No? Sana ginawa na lang chocolate. At nauuso din yung mga nagbibigay ng mga bouquet, di ba? Yung mga gulay. Yes, meron na. Yung iba kasi daw mas practical. Yes. Na kaysa bigyan mo ng mga rosas, bigyan mo ng bouquet ng repolyo. Yeah. O kaya bouquet ng pechay, di ba? Broccoli. Yes. Para sa it's good for the heart. Yes, good for the heart. Yung talaga healthy heart ka doon. Yes, that's right. And ikaw naman, Ate Phoebe, alam ko na kayo mag-asawa ay medyo merong distansya. Diba? So how are you spending paano nyo sineselebrate? Yung month of love. Ang month of love sa amin, siguro ako hindi naman talaga ako nag-expect kay husband ever since. Pero yung gesture na lagi naman kasi siya nakipag-communicate sa amin. So, everyday naman talaga. Continuous communication. So, nandun talaga. You don't need to wait for, the day na sineselebrate yung love. Yes, that's right. But every day is a good way to
to share and also to celebrate love together. Yes. Lalo na para sa mga couples. Married couples. Tama naman talaga yan. Dapat naman talaga ang pagmamahalan, lalo na sa mga mag-asawa, hindi lang tuwing Pebrero. Yes. Diba? Dapat talaga araw-araw ay dinidiligan ang pagmamahalan. Yes po. Diba? Dapat talaga somehow you have to put an effort. Yes. Diba? Para maramdaman ng iyong partner, ng iyong spouse, diba? Yung pagsusumpaan ninyo sa dambana, diba? Na hindi lang dun sa araw ng kasal. Diba? Yes. Sabi nga dun sa mga pangako na binibitawan ng mag-asawa till death do us part. Yes. 'Di ba? Ang pagmamahalan ay para daw yung Ate Phoebe, ang love daw para daw yung puno, 'di ba? Mag-uumpisa sa isang buto. Yes. 'Di ba? In order for that love to grow, kailangan talaga nino-nourish mo 'yan. Nilalagay mo sa matabang lupa, inayaan mong masinagan ng araw, at hindi rin pwedeng hindi mo didiligan 'yan ng tubig. Yes. Diba? And at the end of the day, kaya kailangan pa rin talaga natin si Lord eh. Yes. Diba? In that relationship or in any relationship, diba? Kailangan si Lord talaga yung middle. Kasi tama din yung sinasabi ng Word of God. May tagapagdilig, may tagapagtanim, pero ang Diyos pa rin ang nagpapatubo. Yes. And I think it also applies when it comes to love. Diba? Yes. Pag pinag-usapan natin yung pagmamahal. Kasi sino ba yung author ng love? Yes. And God Himself. Yes. Sabi nga niya, He is love. Yes. Diba? So, ibig sabihin, kapag hindi present si Christ sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi talaga natin mararamdaman yung tunay na pagmamahal. Sabi nga nila, meron daw void sa heart natin. Merong bahagi ng puso natin na walang ibang makakapuno maliban sa punuin yan ng pag-ibig ng Diyos. Tanging si God lang. Diba? Yes. So, that's why all of us are longing. At minsan, we're trying to find that love in the wrong places. Di ba? Dahil nga, naglulong talaga lahat ng tao eh. Walang exempted eh. Lahat tayo, we have a desire to be in love. Yeah. Di ba? To fall in love. Yeah. And iba yung saya ng in love. Yes. Yeah. Lalo na kapag naranasan mo yung totoong love talaga. Yes. Diba? And there are different types of love. Kung pag-uusapan natin yung usaping pag-ibig, siguro some other time pag-usapan natin yan. But of course, ngayon nga kasi marami nagse-celebrate, nawa i-enjoy nyo po yung mas amoy na amoy kasi daw sa sa hangin yung pagmamahalan ng maraming tao kapag Pebrero. So there's something special about February. Love is in the air. Love is in the air. And Yes. siguro dahil sa tradisyon, kultura, 'di ba? Yeah. Talagang buhay na buhay ang Pebrero. Yes. Marami kang makikita sa paligid na nagtitinda ng mga lobo na korteng puso. Yes. 'Di ba? Kung dati may mga tindahan lang na pupuntahan mo para makabili ka ng bulaklak. Ngayon, yung pag lumakad ka sa kalsada, talagang may mga nag-aabot ng rosas sa iyo. Kaya lang sisingilin ka din. Yeah. Diba? So this is a very special time for a lot of us to reignite maybe. Yes. To reignite yung fire Yes. nung love na to. And kakabit nga niyang pagmamahalan na yan. Dapat nandun din tayo sa pag nagmamahal ka, kailangan marunong ka magpatawad. Yes. 'Di ba? Na doon mo masasabi na ikaw tunay na nagmamahal kapag ikaw ay marunong magpatawad ng paulit-ulit. Meron ako napakinggan na dalawang mag-asawang matanda. Siguro for 60 years na sila married. Tas in-interview sila, parang isang vlogger, sabi, parang ano yung sekreto para mag-last ang isang relationship ng ganyang katagal? Ang sagot nila pareho, sabi niya, it's a constant forgiveness. Kasi kung hindi ka marunong magpatawad, matagal na sana kaming hiwalay. Pero just because we've learned to forgive every day, intentionally, di ba? And kahit na sabihin mong that person doesn't deserve, parang sino ba naman tayo para sabihin na that person doesn't deserve the forgiveness? So, kung meron mang sikreto para tunay nating maranasan ng pagmamahal, yun yung kapatawaran. Yes. Diba? At makakapag-reflect din tayo dyan sa ating mga personal walk with God. Yes. And ayan yung unang ginawa ng Panginoon sa atin. Nung tayo inibig niya, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, pag pinatawad ka, you no longer carry the burden 'Diba? Nung sin or nung kasalanan na yun. Kasi nga, you are already forgiven. Ang bit-bit mo na yung aral. Yes. Hindi na yung kabigatan, 'di ba? Nung kasalanan. And isa yun sa magandang nagiging impact ng forgiveness. It lightens your burden. 'Di ba? Pero kapag walang kapatawaran, doon talaga bumibigat ang mga sitwasyon natin. And even at home, 'di ba? Sa mga bahay natin, mga anak, sa magulang nila,
'Di ba? So, napaka-importante na ito'y ipakita natin lalo sa panahon ngayon. Since we're talking about love, 'di ba? Yes. Buwan ng Pebrero, ito siguro yung dapat matutunan ng bawat isa sa atin to really forgive. Yes. And baka meron ka, Ate Phoebe, na gustong batiin na matagal mo na hindi nababati. Oh. Parang ano Ayun. kung sino yung mga gustong patawarin, kanino ka mo patawarin. gustong humingi ng tawad. Yun. So, tonight, since nag-uusap naman tayo about love, so, yun nga, magbabati po ako sa husband ko kay John Jeff Atienza. So, nasa bar ko siya ngayon. Yeah, but he would listen to us. He is listening to us. So, regardless, kaya yun po yung maganda sa atin. Happy Hearts Day. Yeah, Sa'yo, Happy love. Hearts Day, husband. And also, dun sa daughter ko, si Daniel. Yeah. She Hi, also Daniel. hello Dane, and also kay mama, and also to my Joemi family Yun. sa amin, sa Laguna, and also sa Cavite and sa Las Piñas. Yes, happy listening po sa inyong lahat. At patuloy po tayo dito na mag-uusap ng mga usaping puso sa isa't kalahating oras na ating fellowship. At napapakinggan din po tayo via online streaming ng febc.ph. So pwede po kayong mag-download ng ating application, yung febc.ph. So whether ikaw ay iPhone user or ikaw ay Android user, pwede mong ma-download tong app na to. At basta meron kang Wi-Fi connection, mapapakinggan mo po yung mga programa natin dito po sa FEBC or dito sa DZAS. At sa amang panig kayo ng mundo ay maaari nyo po tayong mapakinggan. At shout out din siyempre sa mga kasama natin na dito sa production na lagi rin nating nakakatuwang sa ating ministeryo. Nandyan si Kuya Reggie Villena, si Wenmark Balatukan, si classmate Hana, at ang ating RTB team at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin every time na magbo-broadcast po tayo. At may mga ilan din po tayong mga kaagapay na gusto po nating batiin na mga nag-send din ng kanilang mga greetings sa atin. Binabati ko po si Jess Candelaria ng Happy Listening at nandyan din si Ma'am Edna Durana. Si Ma'am Edna ay aking principal nung high school. Yan. At sabi niya, God bless Pastor Andrew and Heartline and FEBC. And good evening din po kay Tita Josephine Uson, kay Tita Elizabeth Ubaldo. Sabi niya, thank you for the 2024 calendar of FEBC received. Sabi na natanggap na daw po niya yung kalendaryo natin. At nandyan din po si Ma'am Jennifer sa Tingin. Sabi niya, thank you Lord. At nandyan din si Tita Nora Cancela. Happy listening po, Tita Nora. At si Ma'am Len Reyes. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayong gabi, muli po binabati po namin kayo ng good evening at magandang gabi. Saan mang panig kayo ng mundo, nawa po ay ma-enjoy nyo po ang ating usapan at kwentuhan. At tayo nga po ay isang counseling program. Kaya para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang po kayo ng mensahe sa ating pong FB page. Kung hindi pa po kayo nakaka-like sa ating pong Facebook page, ito po ay 702 DZAS Radio TV. Kung kayo po ay nakikinig sa radyo, happy listening po. Pero kung hindi pa po kayo nakakapag-like sa ating pong Facebook page at ngayon po makikita nyo kung sino yung mga muka behind the voices, tutok po kayo dito po sa ating Radio TV. I-like nyo na po. At pwede rin po kayong mag-message sa ating mga numbers. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo man po ay Smart user, ito po ay 0999-223-5671 or 0961-784-9351. So yan po yung mga cellphone numbers natin. But we would appreciate kung kayo po ay magpapadala ng mga inyong katanungan or reactions po sa ating Facebook page. Yan. At meron po tayong live video dyan na pwedeng mag-send po kayo ng mga pabati ninyo or kung meron man kayo pong feedback or meron man kayong comment or questions. And especially ipag-imbita nyo po ang ating pong programa every Wednesday, lalong-lalo sa mga kabataan. At tayo po ay youth counseling program, kaya talagang ang pinaka-target po natin ay mas maraming mga kabataan ang makapakinig po sa atin at makasama po natin dito sa ating program. At magkaroon sila ng idea na meron silang mga pwedeng kausapin patungkol dun sa mga bagay na maybe ay wala silang makausap. Diba? This is a good platform to invite young people. Kaya kung ikaw man kabataan, ipag-invite mo na to sa mga kaklase mo, mga kaibigan mo. At yung mga nakakausap mo online, you can share our Facebook Live at the same time yung buong Facebook page para po sa ating program. At kami po ay excited din to hear from you. At pag-usapan natin yung mga bagay na
siguro sensitive na pag-usapan or hindi lahat ng tao tamang kausap sa mga bagay na ito. At ngayong gabi, patuloy po tayong tutugon sa mga katanungan or mga concerns na pinadala sa atin ng ating mga kaagapay, Ate Phoebe. At bago tayo magsimula sa ating questions, gusto ko lang rin po na batiin ang aking pong mga kasamang pastor dyan sa One in Christ Fellowship Missions International at the same time sa Agape. Sa Agape Humanitarian Organization at pati sa Legacy Sports Movement at sa mga young people namin na patuloy natin din pong nakakasama dito po sa ating program. Happy listening sa inyong lahat, and I'll continue also to bless other people by sharing our Facebook page. At yun nga po, tayo mag-uumpisa na, Ate Phoebe, sa ating questions na ibinigay ng ating mga kaagapay. At para sa unang katanungan na ating pong natanggap for tonight, medyo kagaya ng nabanggit ko kanina, somehow, medyo sensitive yung topic na to. But this is something that we really have to talk about. Sabi dito nung ating kaagapay, sabi niya, paano po kung pinipilit akong makipag-sex? Makipag-sex ng, maybe this is, nasa relationship siya? At mukhang kumbaga sa tunog ng ating tanong, ito ay isang babae. Yes. Itong nag-send ng ating question na to. And sabi niya nga, paano kung pinipilit ako makipag-sex ng boyfriend ko? Parang ano pong dapat kong gawin? Yun. So, yun, Ate Phoebe, yung unang katanungan natin. And paano yung maibibigay nating unang-unang response? Paano daw kapag pinipilit? Ayun pa lang yung term, kuya. So, yung word na pinipilit, 'di ba? So, force. May force doon. Yes. So, I think doon pa lang sa word na yun, yung keyword natin na pinipilit, it sounds negative already. So, kagaya nga ng sa panahon natin ngayon, we always exercise our freedom, 'di ba? Sa lahat ng gagawin natin. We always have the freedom of speech or we have the right to do this and that. Yes. Pero yung word na pinipilit, I think it's a big negative word. It's a red flag already in the relationship. Totoo naman yun. So, kumbaga sa kahit ano namang bagay, kapag ikaw pinipilit, alam mong there's a problem, di ba, behind, di ba, doon sa bakit ayaw gawin ng isang tao. So, ako siguro pagdating dito sa kaagapay natin, the fact na, naging concern ka di ba, doon sa force. Ini-enforce sa'yo yung isang bagay na maybe, alam mo, or siguro ito yung nasa isipan ng ating kaagapay, alam niya na hindi tama. Yes. Di ba? Pangalawa, maaring hindi siya comfortable. Yes. 'Di ba? Or pangatlo, meron siyang fear na nararamdaman para kumbaga mag-yes dito sa gustong mangyari ng boyfriend niya. And siguro, Ate Phoebe, para bigyan lang natin ng context, no, yung pinag-uusapan natin about sex, kumbaga yun yung pinaka-keyword natin ngayon, sex, 'di ba? So ilagay natin sa konteksto. Iba kasi pag pinag-usapan naman natin ang salitang sex, kumbaga ito ay nagiging bastos lamang depende sa konteksto ng usapan. Yes. Or depende kung sino yung mga nag-uusap. Merong proper avenue and tamang paraan na dapat na pag-uusapan talaga ang bagay na ito. And alam ko nga, this past few years, talagang ito, debate to Yes. Diba? Debate ito sa ating educational system, if they would include sex education or not. And I believe na partially, it was already approved. Diba na may mga paaralan na or may mga institution na tinuturo talaga at an early age yung kumbaga yung sex, kumbaga yung tinuturo na yung sa bata pa lang yung mga body parts, saan siya ginagamit. So ikaw in your own perspective as a mother especially, parang ano yung nakikita mo na ideal na age to teach your children about sex? Siguro po yung in the context of that is a private part, di ba? That is part kasi yun naman yung word na sex. Yes. So it tackles our private part. So siguro nowadays, and especially social media is very open to teach and educate our children. Mas maganda na sa sariling bahay, Matutunan. Yes. And coming from the parents. Kaya siguro at a very early age, meron akong nakita kuya na parang, di ba may mga CoComelon for kids, for toddlers. Yes. Meron pang other parang same parallel ng CoComelon na mga pages or YouTube channels na nagtuturo sa kids na they should protect their bodies. Yun po. So, it gives awareness to the children. Kasi, kumbaga, kung ino-offer na nga sa world ngayon, it's very open kung
di ba yung context ng sex as bastos. Pero if it's taken yung part na matutunan nila, yung boundaries nila in that sense, maganda po, bata pa lang. So, you have to teach your kids na nobody can touch you, nobody can do this and that. So, tell your parents right away. Parang bata pa lang siya. Made-develop na sa kanya. And she already knows, or he already know, they will already know na alam nila yung tama at alam nila yung mali when it comes to that. That's right. Maganda yung point mo, no, Ate Phoebe, kasi kapag titingnan nga natin sa panahon natin ngayon at madalas naman natin napag-uusapan to kung bakit mas lalong kailangan pag-ingatan yung mga young people kasi yung facing ng changes ng society natin, kung ano yung acceptable and not acceptable, napakabilis talaga. And sa panahon natin ngayon, parang yung mga tao ay mas mas accepting, diba, dun sa mga changes na to. Kung dati talagang people would debate whether dapat ba natin tong ipalabas o hindi, dapat pang panuorin ng mga bata to o hindi. Ibang-iba na kasi yung access sa information ng mga kabataan ngayon. And at an early age, yung mga parents mismo are giving access to their children. Di ba, may mga bata nga nag-scroll ng Facebook, nanonood ng mga reels. Isa to sa observation ko sa mga parents. And even inside our churches, yung mga parents would allow their children to browse lahat ng klase ng lahat ng klase ng kumbaga context ng media. Sabihin na natin, hindi nila fini-filter kung ano yung makikita ng mga anak nila. And alam naman natin sa psychology, 'di ba, merong tinatawag na subliminals. 'Di ba, na yung ating isipan na store talaga diyan at the back of our mind, sa subconscious mind natin, anything that we see, anything that we hear, diba? Anything that a child observes, napupunta yan sa subconscious mind nila. Hindi man nila naiintindihan yan, but yung subconscious natin, it stimulates something. Meron siyang nai-stimulate sa atin lalo na sa bata. As that child grew up, magugulat na lang siya that there are emotions that would be triggered. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, yung mga desires na hindi niya alam kung saan nanggagaling at an early age. And nobody is trying to explain to them. Walang nagpapaliwanag sa kanila. And alam ko, marami sa atin, ganyan din naman yung experience. We have discovered a lot of things that we are afraid to ask our parents. Yeah. Diba? And we started to discover at a young age, hindi ka makapagsabi sa parents or walang available na adult. Diba? At isa pa sa nakakatakot nito, may mga adults kasi would take advantage children. Hindi, sabihin na natin, hindi nga children. Sige, yung mga teenagers. Yes. Diba? Yung curiosity ng teenagers kapag nagtanong ka sa adult, hindi mo alam if you're asking the right person. And that's a danger, especially nowadays, that our morality is declining. Yes. Diba? Parang hindi, okay lang yan. Diba? Parang ngayon, pag nag-browse ka ng social media, talagang parang mga porn sites na. Yes. Isa po to sa gusto nating i-remind yung mga parents, baka hindi po kayo aware. Na yung mga social media platforms po natin, yung mga restrictions po niyan, ay hindi na ganun ka-filtered. Yes. Diba? Talagang one click away yung anak mo mapupunta sa isang page or sa isang social media platform na talagang sobrang accessible sa kanya. Yung mga hindi magagandang palabas na hindi pang hindi pang bata. Yeah. 'Di ba ngayon kasi talagang yung mga contents na yan are available to everybody. Diba, hindi mo naman talaga na kahit na sabihin mong magtatanong yung mga sites na are you 18 years old or ganyan, 'di ba? Yung mga sites yung required na restriction sa kanila. Ang dali-daling i-click yan. Yes. Na yes, I am 18, 'di ba? Parang para mabigyan ka ng access sa isang site. So, we have to be extra careful sa panahon natin ngayon. And given na hindi na natin napag-ingatan yung anak natin ng bata pa. So ngayon ang tanong, paano sa panahon natin na teenager na siya, nag-explore na siya, 'di ba? And nandito na siya sa part na gusto niyang pumasok sa relationship. Hindi mo alam Baka mamaya yung bata or yung young people nasa relationship na. Bakit ba pumapasok sa isang relasyon ang isang kabataan? And if we're gonna ask the young people, so mga kabataan, kung kayo tatanungin, why do you engage in a relationship? Bakit ka nga ba pumapasok sa relationship? Or maybe this is also a part of your curiosity. Di ba? Siyempre, kapag wala ka sa relasyon, paano ka nga naman? Paano mo naman ma-explore yung idea of sex? So, many young people, mahirap man pag-usapan, di ba? Mga young people, alam ko, a lot of you is not comfortable talking about this. Pero marami dyan pumapasok sa relationship because
they want to experience something. Yeah. Diba? And this is part of the experience that they are desiring. Pero, yung Ate Phoebe, what can you tell these young people today about the beauty and the parameters and the danger of sex? Kasi, siyempre, alam naman natin na ang sex, si God din naman yung author niyan, di ba? Pero, ang sex kasi maganda yan, maayos yan, beautiful yan, in the context of marriage. Yes. And ito yung isang bagay na nadidisregard ng marami sa atin. And for the young people, not because you can do it, diba? Ibig sabihin, pwede. Sabi nga, anything is permissible, but not all things are beneficial. Pwede mo siyang gawin, pero ito yan maraming consequences na pwede kang pagdaanan. And isa po sa bagay, or isa sa motivation, ako personally, kung bakit ako gusto kong napag-uusapan tindong bagay na to. Kasi, pinag-uusapan naman talaga to ng young people. I've been working with young people for a long time. Kaya lang, walang adult na kasama doon sa conversation, na hindi nagagabayan. Parang feeling ng young people, we can already do it. We know a lot of things about it. All the informations are available. Diba? Ano na lang, kailangan na lang po namin is application. That's why we're trying to explore that part na i-apply, ganito, ganyan. So, that's the danger doon sa mindset ng mga young people natin sa panahon ngayon of thinking independently too much. Masyadong nag-iisip tayo independently na hindi natin kailangan ng guidance ng mga adults. Diba? Yeah. And lagi rin nating nababanggit kasi dito, Ate Phoebe, na mas matalino daw yung mga taong natututo sa karanasan ng mga ibang tao. Di ba yung sa failures ng iba? You don't need to experience something para lang matuto ka. Di ba? So sa mga kabataan natin, hindi mo kailangan pagdaanan yun para ikaw ay maging matalino. Yes. Di ba? Mas matalino daw yung mga tao na natututo doon sa experiences ng iba. Alam na nila yung consequences na pwede maidulot nito sa kanila. So, Ate Phoebe, ikaw, ano yung mga bagay na pwede natin ma-remind yung mga young people or makonsider na mga kabataan natin ngayon na nakikinig before engaging into any sexual activity or any sexual immoral act? Maganda po yung verse sa Bible doon sa Psalm 119. So, I think yung iba familiar na sa verse na how can a young man keep his way pure? Diba? By living according to God's word. So, parang rephrase ko na yun, by living according to God's word. So, we have to hide the word of God in our hearts. And for sure, lahat naman po nang nakikinig sa atin, maybe some teenagers, kagaya nga ngayon, kuya, alam mo naman, di ba? May in the world, di ba? Love is in the air. Ito yung Feb-ibig, di ba? Yes, parang, that's right. So, yung desire nila to be part of yung ginagawa ng mundo, minsan it's peer pressure that causes them na to yield to that kind of activity. But, kagaya nga nung nag-send sa atin ng question today, meron kasing force doon. So, they know that it's wrong. And somebody to ask you that question. Kasi pag in the context of marriage, it is a sacred union. It's a sacred intimacy between the couple na binless ni Lord. So, there is safety. There's purity in that. And that is beautiful kay Lord. Pero sa mga kabataang nakikinig, and kung malamig man, magkumot. And also, 'di ba, you engage yourself in something more productive. Kagaya ng you have your friends, lalo na pag mga babae, it's better to be with mga girls din yung maging friends nila. Though I'm not saying na extreme tayo in this area, but for us to have more purpose. Kasi kuya, very saglit lang. Alam mo, parang na-share ko before sa church kasi meron kami mga, 'di ba, yung mga natin through love weights, 'di ba, lumaki. Ako po sa mga listeners, so parang another fact lang na sa church po nila Pastor Andrew yun before ako naka-attend ng True Love Weights, and because that of was 2 decades ago. Yes, kuya, at ayun ang nag-save talaga sa akin. So mga kabataan, you know that one day event in my life na nag-sign ako ng covenant card of purity. And the Lord really, honored that day na sobrang si Lord lang yun. Kaya minsan, dun nga sa context, kuya, when it comes to that, sa mga kabataan yung sex, it is just a part of what they have to go through. And pag napagtagumpayan nila yun, yung mga nakikinig sa atin, yung namalampasan na yun, you will realize there's more to life than that. Yes, that's right. Siguro yung maling context ng understanding ng marami is ginagawa nilang equal yung sex sa love. Na in order for them to feel love, they have to engage
in a sexual relationship with the person. Diba? Siguro yun yung maling mindset na yun yung katumbas nun. Pero kagaya nga ng binanggit mo kanina, Ate Phoebe, yung true love waits. Diba? Yes, kuya. Naalala ko, 2 decades ago, talagang yan yung mantra ng marami sa atin, ng mga young people inside churches, talagang true love waits. And then nakakatawa naman kasi nagkaroon din siya ng magandang impact talaga dun sa generation. 'Di ba na siguro this is one whole generation na talagang napag-ingatan nila yung sexual purity. And because of that, gusto ko rin batiin si Derek na sila yung nagdala ng True Love Waits dito sa Philippines. And up until now, alam ko ay active pa rin ang ministry na to dito sa Pilipinas at marami rin siyang natulungan. And may isa pang tayong kapatid sa Panginoon at pastor din, si Pastor Ronald Malmisa ng Lovestruck. Yes, and this is also their advocacy na talagang ipalaganap sa mga kabataan yung purity, 'di ba, at yung essence ng sex. And siguro kung meron tayong matututunan sa Biblia when we talk about sex, and we believe that the Bible is a book about God. 'Di ba? It's a book about God, about us, about how God saves us through the person and work of Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung kung ano yung nasa sinasabi ng Bible, yun yung dapat na panghawakan natin. And merong isang bagay na matutuwa naman ng lahat kasi sabi sa Bible that sex is good. Yes. Kasi si Lord nga yung author nito, 'di ba? So that's one thing na kailangan nating maintindihan, that sex it's really intended for the good of mankind. Sabi nga, 'di ba? Kaya lang in our contemporary culture, yung Christianity kasi in general, napoportray yung, alam mo yung, nagiging negative yung connotation about sex because binibigyan nga natin ng highlight kumbaga, binibigyan natin ng highlight yung reminder ng Bible na hindi dapat tayo nag-engage sa premarital sex, 'di ba? Hindi tayo nag-engage sa extramarital sex, 'di ba? So ngayon, ang nagiging assumption ng marami sa atin at nagiging mindset that sex in general is bad. But alam natin na sinasabi nga ng Bible that it's good given in the context of husband and wife. Siguro yun yung dapat maintindihan at tumatak sa isipan ng mga kabataan na hindi para sa lahat 'to. Bagamat kaya natin itong gawin outside marriage, pero doon nagiging kasalanan. Yes. 'Di ba? So, and alam naman natin, kagaya nga ng binanggit mo kanina, Ate Phoebe, yung kahalagahan na yung salita ng Panginoon, nilalagay mo sa puso mo. 'Di ba? Napaka-importante no na yung Word of God, lalagay natin sa heart natin. At ito yung nagiging moral compass natin. At nagiging gabay natin that every time we will be in a situation na mag-fall tayo into this temptation, especially itong tanong nung kaagapay natin nitong kabataan na to, na paano kung pinipilit ako ng boyfriend ko, 'di ba, na to engage in premarital sex? Will I say yes? Kasi sasabihin ng mga, siyempre alam natin yan, Ate Phoebe, mga kalalakihan, talagang wired ang isipan ng mga lalaki talaga. Aminin natin, talagang mataas yung sexual desire. At pag pinag-usapan ng pagmamahal, it has medyo may contribution yung physical physical intimacy. Pag sinabi yung pagmamahal. Kaya nga tayo dito, we always teach the young people to be careful. 'Di ba? Doon sa pag-decide whether kung kailan sila papasok sa relationship or hindi. And it doesn't permit you to engage in sex just because you are in a relationship. Yes. 'Di ba? Kaya yan yung binabanggit natin kanina. Maraming young people nagde-desire to be in a relationship kasi feeling ng mga kabataan na meron ka ng lisensya to do it. Kasi nasa relationship naman ako exclusive naman yung relationship namin, hindi naman sa lahat ng tao. Kami naman. 'Di ba? Yan yung nasa isip ng mga young people. Kami naman po, so it's okay to do it for as long na kami. Paano kung hindi nga kayo magiging mag-asawa? Yes. Diba? And dadating, maraming ganito yung iyak ng mga young people pagkatapos niyang makuha sa akin ng lahat. Yes, nakakaiyak kuya, yes. Which is totoo naman. Yes. Alam naman natin yan. Nag-iiba ang timpla ng relationship na immature kapag nag-start ng mag-engage sa sex. Yes. And then eventually, doon mo marirealize na yun lang pala yung habol sa'yo. Yeah. Nung nakuha na and you felt abused. Yes. Diba? Kasi naniniwala ako na magkaiba ang impact ng intimacy na to, ng sexual intimacy sa babae at sa lalaki. And if you would describe, Ate Phoebe, yung impact nito sa babae, how can you describe it in words? Siguro kuya, kasi 'di ba sa babae pa lang, emotions pa nga lang masakit na kapag naiwanan. So how much more if you have given yourself also? Yes. Kasi by nature, talagang alam natin na when we give ourselves,
sa mga tao, 'di ba? Lalo na yung may physical contact na, so may physical intimacy na. Medyo parang nakakabaliw yun kapag nag-break na, tas umiyak na. Kaya maraming broken relationships, they go from one relationship to another. Kasi wala nang satisfaction yung relationship. Kasi they all, parang siguro sa mga nakilala ko, parang siguro 50% or 70% of them, hindi man nila sinabi verbally. Pero in some ways, nakita mo sa kanila na parang sana hindi na lang nila ginawa. Yes. Kasi madalas, at siguro culturally, at the same time, mentally, ang nagiging impact noon, based on my observation, sa dami ng nakita ko din mga young people who go through this kind of devastating experience. Yes. Sa umpisa, they enjoyed it eh. Yeah. Pero eventually, I don't know if you would agree with me, pero most of the women, especially women, na pag nag-engage na sila into a sexual relationship, lalo na dati na yung medyo mas conservative pa mag-isip yung mga tao, na talagang bago nila ibigay, sabi nga nila bago isuko ang bataan, talagang pinag-isipan nila maigi. Yes. At madalas ang nagiging downfall ng mga maraming babae, pinag-ingatan nila yung purity nila, 'di ba? Pinag-ingatan nila yung bagay na to. Pero nung sila na in love, na fall in love, naging emotionally dependent dun sa tao, that's the time na sige, I am willing. Dahil mahal kita, I am willing. Unfortunately, just because you gave it up, give up mo na yung yung purity mo, and then yung relationship nag-end. Ang nangyayari doon sa babae, feeling niya wala na siyang yung value niya. Yeah. Na parang bumaba or nabawasan yung halaga niya just because she gave herself to the last person na nakarelasyon niya. So it is something psychological. Yes. I don't think if you agree with me na merong psychological impact. Yeah, that's true. Kasi yung iba parang they try to defend it. So they have to put up with the front na ganito ako, strong ako, I could be with anybody that I want to. So, medyo mas nagiging wild, di ba? Nakakatakot din yung ganong part. We are not judging sa mga kabataan na who already engaged in that. But, yung part kasi na yun, it's part, di ba? The moment they did that, it's already sin. Yes. And they know that, di ba? Bata pa nga lang, alam na natin pagkasalanan yung ginawa natin or not, di ba? So, they have that. And even in their minds, kaya nga lagi silang may fear. Paano kung mag-aasawa? 'Di ba kaya ang dami nilang gano'n na parang may magpapakasal pa ba sa akin? So it's part of their fear talaga. Hindi man nila sasabihin, but it shows in the kind of relationships na pinapasukan nila. May trust issues sila. So doon nabibuild yung trust issues. And sadly, pag nagkaroon ng family, o halimbawa, nagka-family na, meron pa din. Alam mo kuya, hindi siya natatapos. Kasi unless na lang talaga na ipag-pray, ipag-fast, na i-redeem ka ni Lord. Pero that one moment, sabi ko nga, if people would know that engaging yourself in that physical intimacy, siguro di ba parang 30 minutes or parang ganun lang kasi saglit yung moment na yun. And sa mga kabataan, napakasaglit lang nun. Na iti-trade mo ba yun sa lifetime mo? Na meron kang peace and security first kay Lord kasi in-honor mo yung way ni God. Especially as a young person, I think, na siyempre marami sa mga young people natin when they engage in something na alam nila na mali. Diba? They are afraid to open up. Yeah. They are afraid to open up sa mga tao sa paligid nila kasi nga they would feel judged. I think that's one factor na mako-consider natin that when you engage in sexual or an immoral act, especially at a young age, yung psychological impact niya at saka emotional impact niya malalim. Na kagaya nung binanggit mo kanina, for some people, ang gagawin nila, sisikapin nila na mag-create ng facade that they are strong. 'Di ba? Ang problema, ang nagiging resort nila, parang feeling nila it's a norm. Yeah. Nagagawin na nilang normal. I can do it with anybody. 'Di ba? Alam ko yung feeling, alam ko na kung paano pagpagin yon after. Yung ganun. Pero ang totoo noon, hindi nila na realize na nagkakaroon sila ng scar. Yes. Emotional scars and psychological as well. Kasi nga yung value nila, yung kung paano sila tinitignan ng tao.
Kasi minsan kahit hindi ka naman ginajudge ng tao, di ba? Yung, di ba? Yung guilt at the same time, yung iniisip mo, ano kayo iniisip nila sa akin? Yes. So feeling mo, yung sinasabi nila, feeling nila ang dumi-dumi nila. Yes, totoo. Di ba? Kahit na ipagtanggol mo sa isipan mo na hindi, it's just a one night. Minsan lang nangyari. It doesn't take away my value. Pero alam natin, psychologically, ang nagiging impact nito, may mga bagay kang iniisip patungkol sa sarili mo na kahit hindi naman aware yung mga tao sa paligid mo. Pero ito yung feeling mo, exposed ka. I remember Adam and Eve. Yes. 'Di ba when they first sinned against God, na yung disobedience nila, kinagat ni Eve yung fruit. 'Di ba? So anong nangyari sa kanila? Na-realize nila that they were naked. And nagtago sila nung tinatawag sila ni God. Hinahanap sila totoo lang, alam naman ng Panginoon kung nasan sila. But God look for them. Tinawag yung pangalan nila, nasan kayo? And they were afraid to come out because they are naked. Yes. 'Di ba doon sila natatakot sila na ma-expose, 'di ba? Nagkaroon sila ng mali siya pagdating doon sa kahubaran nila. And I think marami sa atin ganun. When we engage into sexual immoral act or sin, especially for women. Yes. Kasi bagamat siyempre iba yung hiya na pwede maidulot sa lalaki nito, pero depende kasi sa culture Kasi sa atin merong tinatawag na machismo culture. Yes. The more, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit umpisa yung ganung klaseng kultura sa atin. The more a man engages in a sexual relationship at an early age, parang trophy mo siya parang reward mo siya, which is a messed up mindset na hindi dapat. Kasi talagang taliwas yan sa tinuturo ng ang salita ng Panginoon. So yung standards ng mundo at saka yung standards ng Panginoon when it comes to purity and morality, defined talaga. 'Di ba? At ito nga isa sa impact ng paligid natin sa isang tao, 'di ba? Na parang it's either maging maliit yung tingin mo sa sarili mo, 'di ba? Or ang isang resort mo gawin mo na lang ng gawin. Yeah. Yung isang bagay that you started to become comfortable in sinning. Yeah. 'Di ba? Hindi ka na lang basta nagkakasala, ginagawa mo ng lifestyle. But that's one thing that I fear for these young people who are engaging in a sexual relationship, 'di ba? Kagaya nga ng nabanggit mo, Ate Phoebe, marami tayong kakilala and we are well aware. We have a lot of people that we have counseled. 'Di ba? Na ito yung struggle and nahihirapang maka-cope up. Yes. Tama ba? Lalo especially for women. And ano yung pwede maging impact nito apart from dun sa mentally nagkakaroon ng kumbaga negative na impact or scars sa isang babae? Ano pa yung pwedeng maidulot ng pag-engage sa sexual relationship ng isang babae? Siguro kuya, parang iba kasi yung, alam mo yun, di ba parang it is very private for us and then you give it to someone na hindi ka naman kasal. Yes. So, siguro medyo may iba tataas kilay sa atin, but that is the word of God. Di ba? Kasi iba talaga yung epekto na sa babae na who waited and those who didn't. Kasi ang dami na nilang, di ba kaya nga parang sinasabi nila pag may mga testify na about what they've gone through, na sobrang parang gusto na lang nilang mawala. Parang, lalo na yung mga first na iniwan bigla after the act or after doing it. So, malaking factor yun sa kanila kasi yung, di ba, naging part siya ng lifestyle nila. Tapos nawala yung guy. Kasi mayroong soul ties, di ba? May ganong factor na a part of you, it's already broken. That no one can fix that unless not sobrang mag-repent ka kay Lord. Yes. And sobrang ipag-pray mo talaga kay God na sobrang linisin ka na kasi only God can do that, di ba? Yes, that's right. Yung through prayer and fasting na magagawa natin na talagang, tatalikuran mo na. Go and say no more. Yes. Para sa mga kabataan, kuya, yun yung reminder lagi na dun sa mga hindi pa na-experience, you don't have to experience that. Kasi there is a beautiful venue for that in God's time. Dun sa mga naka-experience na, yun yung sinasabi natin, we don't judge them. But, they impose their own judgment on themselves. Yes. Sila kasi yung may guilt. Di ba, for example, I'm carrying something with me. Ako lang naman may alam nun Hindi naman alam ng tao na may ganun akong kinakarga with me. Di ba? Unless na lang, it's very obvious. Minsan nga, even yung, sabihin na natin, sa loob kayo ng jeep, hindi mo na kinakaya yung sakit ng tiyan mo. Sabihin na natin na nakutot ka. Sorry for the term. Pero di ba,
hindi ka aamin eh. Yeah, exactly. Diba? Hindi ka aamin na ikaw yun. So may ganun tayong kaisipan. Ayaw nating mapahiya. Lagi nating, kahit nasabihin mo na wala kang pakialam sa sinasabi ng ibang tao, pero yung reality, you really do care what other people are thinking about you. Lalo na sa panahon natin ngayon. That's why social media, di ba? Anong nagiging kumbaga impact ng social media sa atin individually. We're trying to create a facade. We're trying to create a persona that people would love. Di ba? Parang marami sa atin, alam natin kapag nag-post ka ng something negative or something na hindi maganda, kaya nga filter ng filter, and daming filters na nai-invento ngayon eh. Kumbaga fini-feed yung insecurity ng tao. Na, 'di ba? Parang ang layo sa picture, ang layo sa totoo. 'Di ba? Parang nangyayari na tuloy na tinuturuan natin ang tao na mamuhay sa isang mundo na artificial. 'Di ba? Na wala na yung hindi na natin na-appreciate yung truthfulness, yung pagiging totoo. Diba? Pag nag-post ka sa social media, hindi nagustuhan ng iba. Minsan kahit gaano kaganda yung sinabi mo, may mga bashers talaga. You are inviting people to invade your privacy really. So, imagine ganyan na yung mundong ginagalawan natin. Diba? And sana, kumbaga pagdating sa usapan ng sexual immorality, engaging into sex, huwag natin gawing norm. Even a lot of people are trying to make it a norm. Kasi bakit? Ano yun? Gagawin, ino-normalize natin na lahat ng tao ay okay lang magkaroon ng kasalanan. Kasi this is sin, definitely. Engaging in a sexual act outside marriage is a sin. Alam natin yan. That's one thing that we have to establish na maging malinaw. Bagamat sex is good, pero in the context of marriage. So, kung ikaw hindi ka pakasal at tinanong ka ng boyfriend mo or sabihin na natin girlfriend mo kasi pwede naman talaga. We don't have gender bias. Yes, walang gender bias. Kasi ako, I can speak for myself. In my experience as a young person, I've been in relationship na mas aggressive ang babae. So, well, anyway. Oo nga. Anyway, yun nga kuya. So, i-add ko lang din, yung wag natin siyang gawing norm. The sad reality is that, yung iba talaga, once they sinned and they felt they did wrong, di ba? Parang, that very moment nagsasub sila eh. Pero, di ba, pag nakikita mo sa social media, ang sad kasi, people find ways to justify their act. And people find ways to throw stones dun sa mga nagsasabi ng standard ni God. Di ba parang... Ang maririnig mo madalas sa kanila, 2020 na. Yeah, exactly. Tsaka self-righteous daw. Actually, it's not about being self-righteous eh. Kasi it is just the grace of God. Even ako, nung kinasal kami ng husband ko, it's just the grace of God. Kasi we're very prone to that. We are humans, right? Pero it is the grace of God. So, it is in your choosing. So, if you will choose to remain pure sa mga kabataang nakikinig sa atin ngayon, you have the choice. It's in your hands. You have the choice to say no, and you have the choice to say yes. So, no one's to blame in that situation. And laging dapat ang goal pa rin natin, even up until today, regardless of what influence you have, na we have to strive to live a pure life. Di ba kasi yun naman yung encouragement ng Word of God eh. Di ba na sikapin natin na mamuhay tayo ng merong kaayusan. Di ba, ng purity. Kasi ngayon parang, parang hindi mo na madalas maririnig yung salitang purity because yung ibang tao sinasabi, it's not important anymore. Di ba? Na hindi na importante. Dahil ba sinasabi ng majority that it's not important, hindi mo na pahahalagahan ito. So tandaan mo, you are accountable in your own decision. Huwag kang mag-decide based on other people's opinion just because everybody is accepting na okay na to, hindi na wala na tayo sa 19 kopong-kopong. Diba? Year 2000 na tayo. Many things have changed. Even though many things have changed, but the Word of God would remain. Diba? Isa nga yan sa gusto nating establish dito. Diba? Kasi ako, I won't apologize for the things that I stand for na alam ko na yun yung sinasabi ng Word of God regardless of what generation. At alam ko kailangan marinig ng maraming kabataan sa atin to. Diba? And even morally, pinag-uusapan nga natin ngayon, Ate Phoebe, yung impact niya psychologically and emotionally. Kahit i-set aside mo yung spiritual na part, meron pa rin
negative na impact yan sa isang kabataan especially. At paano kung nag-engage ka into an immoral act, nagbunga. Yeah. Ito yung mga consequences na pwede. Dapat ma-realize mo that it could really happen. Yes. Diba? It's either magkaroon ka ng sakit, pwede Yes. kang magbunga ito na hindi ka prepared sa responsibility. At ito po yung reminder, baka hindi kasi nako-consider nung ibang mga young people. Alam mo, Ate Phoebe, kasi meron tayong program, meron kaming advocacy din na ginagawa sa ministry. Ang pangalan ng advocacy namin, Usapang SPG. And we talk about topics and mga usapin na not very common. At isa sa tinuturo namin dito when it comes to sexual transmitted disease. Alam mo Ate Phoebe, may mga tao na, for example, you've engaged in a sexual relationship, hindi mo alam yung partner mo or yung tao na ginawa mo yung act na to with. Hindi mo alam na kung nag-engage siya with other people. Kasi baka mamaya yung tao na yan nakipag-sex din yan sa iba, and then yung mga tao na engage din niya, yun naman yung carrier ng sakit. Kasi pwedeng wala siyang sakit pero carrier siya ng sakit. So imagine kung ikaw babae tas yung lalaki na yan been through different women, or yung sabihin na natin kung sino-sino lang, hindi niya kakilala, hindi niya alam yung history, 'di ba? Yung imagine ikaw parang ang dating noon nakipag-sex ka na din doon sa lahat ng tao na nakipag-engage yung tao na to. So, ganun ka messed up yung sitwasyon na yan. And you really have to be careful. You really have to protect yourself. Yes. And kung totoong pagmamahal din yan, kung sasabihin sa'yo ng boyfriend mo, hindi, kung talagang mahal mo ako, kailangan gawin natin to. Diba? Para totoong mahal mo ako, dapat mo yung value mo na yan. Parang i-set aside mo yan kasi iiwanan kita. Do not be afraid. Kasi kung totoong mahal ka ng tao na yan, alam naman natin as defined in the Bible, and since ngayon nga, love month, Ate Phoebe na napaka-timely din ng pinag-uusapan natin, and many people, pinaghandaan nila siguro tong araw na to. No? Kung ikaw, kung nakikinig ka, tapos, hindi ka pa namang kasal. Tapos, ayan na, handa ka na gawin tong bagay na to. Feeling mo, prepared ka na. I'm telling you, this is God's intervention. Huwag mong ituloy yan. Yes. Diba? Kung nag-iisip ka for men and women alike, diba? Hindi lang sa mga kababaihan, mas lalo sa kalalakihan na siguro mas aggressive ka, or maybe, yun nga, wala nga gender bias. It could be anybody Diba? Pwedeng yung lalaki yung mas aggressive, pwedeng babae yung mas aggressive, pero you have to be careful. Especially sa mga man of God din. Diba? Yes. Kasi yung mga man of God, kapag ikaw napunta ka rin sa maling babae, baka yan pa yung maging dahilan para magkaroon ka ng downfall. Diba? Na malayo ka sa kalooban ng Panginoon. So we have to be extra careful dito sa mga bagay na to. Kailangan nating i-establish yung standards natin when it comes to purity. Yes. Sabi nga dito, Kuya, sa Song of Solomon, chapter 8, verse 4, O daughters of Jerusalem, I adjure you, do not arouse or awaken love until the time is right. Yes. So there is a time for love. Yes. Diba? So, maraming ways to love. It's not just about That's right. a couple sa mga kabataan, like what we said earlier. Gamitin nyo tong time na to, maging productive kayo. You can love, di ba yung iba mahilig sa pets or animals, you can join those groups or organizations na nag-establish, na nag-help sa mga stray cats or dogs, or in a way na... Kumbaga, you can be more productive. Yeah, there are so sa many waiting. ways. Kasi kuya, kung feeling nila loveless sila sa mga kabataan, lagi nilang sinasabi, wala nagmamahal. Don't wait for someone to love you. Una, di ba? Una pa man din, na yung love man, kasi it's about Jesus Christ. It is the love of Jesus Christ on us, on the cross, and then He rose again on the third day. Yes. Kaya, it is His love. Diba? And because of that love, may forgiveness. Kagaya nga ng shinare mo kanina, Kuya. So, sa kabataan, this is a very short term lang na emotions. Like what I said, pag nalampasan nila to, sobrang grabe, there's more to life na magagamit kayo ni Lord. Parang, diba yung story nga ni Esau and ni Jacob, binenta ni Esau yung birthright niya just for that lentil soup. Imagine mo, kuya, halimbawa, bibigyan kita ng lugaw, bigay mo sa akin yung very important sa'yo. For example, diba, ng bahay mo, diba? That's how you would say that. Yes. Diba? So, sayang mga kabataan. And we believe na hindi siya actually din sayang. Kasi nakikinig kayo ngayon. Yes. So that you will know your value more. Una, mahal na mahal kayo ng Panginoong Jesus.
So, hindi nyo kailangan ma-feel na loveless kayo, Yes. diba? At saka kung pinag-usapan natin Phoebe, yung pagmamahal, ang unang-unang characteristic ng tunay na pagmamahal, it protects. Yes. Love protects, 'di ba? So, if you think that person is saying na mahal ka niya pero hindi ka niya kayang pag-ingatan, hindi ka niya kayang intayin, hindi niya kayang protektahan yung purity mo, I think you are in a wrong relationship. Or maybe it's not yet the time for you to be in a relationship. Diba? Kasi yun nga, pag pumasok tayo sa relationship tapos maling panahon, feeling natin we are entitled to make that decision. Na hindi, okay lang, ibigay ko sa kanya kasi I am in a relationship. Diba? Iyan yung isang bagay na gusto rin nating i-prevent. That's why we also encourage the young people not to engage in any relationship at all. Kung hindi ka pa talaga matured as a person, alam natin yan, there are 5 aspects that you have to consider when it comes to maturity. Kung hindi ka pa talaga mature at hindi ka pa prepared to be married, kasi diba, sabi nga, date to marry, di ba? Yes, Mag-date ka kung ready ka nang magpakasal. Kasi kung hindi nga, ito nga yung danger noon. Yes. Di ba? Kaya yung mga young people na nakikinig sa atin ngayon, if you are in a relationship, evaluate mo. Yes. Evaluate mo muna kung yan talaga yung kalooban ng Panginoon para sa'yo. Siguro sabi ng iba, ano ba yan? Nakinig ako dito. Tapos ipag-break ako dun sa boyfriend ko or girlfriend ko. Well, if that's the right thing to do and if that's one thing that's honorable to God, why not? Yes. Di ba ako, sabi rin naman sa Bible, di ba, sa Word of God, sa Ecclesiastes, na lahat ng bagay na nasa tamang panahon ay beautiful. If it's not yet the right time, alam mo, ang mararanasan mo, bagamat akala mo may mga temporary happiness ka, but observe mo, try to observe. Yung happiness na yan, it's not complete. Yes. Yung happiness na yan are all temporary, pero pag tamang panahon, totoo lang, you would enjoy your married life ng mas mas kung paano siya dinidescribe sa Bible kasi you have gone through the right process. Diba? So, tayo ang ginagawa natin dito, Ate Phoebe, mga nakikinig po sa amin na mga kabataan, prevention is always better than cure. Hindi nyo na kailangan pagdaanan ng isang bagay in order for you to learn the value of purity and the value of waiting. 'Di ba? Kahit ano pang sabihin ng ibang tao, hindi kasi po ganito ko yan. Iba-iba naman tayo ng experience. No, what we're trying to share is something that we know that would be beneficial for you. Pero siyempre, at the end of the day, ikaw yung magde-decide for yourself. Hindi naman lahat nakikita ng mga magulang mo. Not every decision that you do ay pinag-usipan mo din mabuti yan. 'Di ba? Maybe this is God's way of telling you na, anak, evaluate mo yung mga choices mo. 'Di ba? Kasi may mga consequences ka na nga in the past. Don't allow for yourself to experience more consequences just because hindi ka natutong makinig. Diba? So, napakagandang pagkakataon to, Ate Phoebe, to really evaluate ourselves. And paano naman, Ate Phoebe, kung yung mga nakikinig sa atin, hindi na niya na-prevent. It already happened. Ngayon, dumadaan siya dun sa struggle. That person is struggling right now. Na hindi niya alam kung yung value niya, meron pa ba siyang halaga. Kasi that's one thing na nararamdaman ng isang tao na especially for a young person na hindi pa niya alam kung paano i-process maigi yung kanyang feelings, kung ano yung pinagdaanan niya. And then, yun nga, nadidevalue niya yung sarili niya, feeling niya wala nang tatanggap sa kanya. So, okay na lang kahit sino or, di ba? So, ganun yung feeling. So, what kind of encouragement? What encouragement can we give that person? Meron bang hope pa? Kapag ikaw, sabihin na natin, you've been into a lot of sexual relationship as a young person kasi walang gumabay sa'yo, di ba? Wala naman talaga nag-ingat sa'yo. Tapos ito, kinakausap ka ng Lord ngayon. So, what hope can they hold on to? I think, Kuya, every day naman, di ba, merong new mercies si Lord for us. Yes. And, kagaya nga ng sinasabi natin kanina pa, it is God's divine intervention for them to listen to us and to take time na makinig sa atin ngayon sa discussion natin for tonight. So, sa mga kabataan po na nag-gone through in that situation, kagaya ng sabi ko kanina, you have to first face the reality and face the consequences, and at the same time, you have to humble yourself before the Lord. Kasi it is in the action of, humbling yourself before God and accepting kung ano yung kailangan mong pagdaanan. Yes. It is facing the reality in a way na tatanggapin mo yun kasi you did that wrong And you don't have to justify that anymore. Yeah. You just have to cry out to God. You pray, you really plead the Lord to forgive you. Kasi minsan tayo napatawad na tayo ni Lord, pero yung sarili talaga natin, we don't really accept that
forgiveness na binigay ni Lord. Parang, ano pa bang magagawa natin kung hindi mo accept? Siguro yung mga matagal na nagsa-struggle, even yung may mga family na, kung may nakikinig man sa atin dito, you ask for forgiveness, and this time naman na you really have to have that faith to believe that you are forgiven and that you have the freedom. Kasi, kagaya nga nung mga ganung bagay, wala na tayong magagawang repair dun, kuya eh. It is only in the hands of God to restore that person, for that person to be used by God once more. Na maging sa mga nakikinig nga na nagawa na yun, I think, yun nga, first is you don't have to repeat the same sin na nagawa. So, you have to let go of that lifestyle. You have to let go of that person na nagawa mo yung kasalanan. Kasi, di ba kuya, lalo na kung wala namang nagbunga, you have to let go of that person and to start anew with the Lord. This time, more serious. You have to have that covenant with the Lord na you can offer God. Yung God is not just a God of second chances. More than second chances. Kasi grabe yung grace ni God sa atin. So we're not abusing the grace of God, but we have the privilege na enjoyin yun at the same time to embrace that grace ni Lord sa buhay natin, na maging bago muli yung buhay natin. Ang daming testimonies, maririnig natin, ang daming actually... Redemption. Yeah, redemption stories ni God, and even yung may mga famous celebrities din na naging Christian, na sobrang matindi na experience nila, but now, ginagamit sila ni Lord. So, wala namang huli doon sa pagbabago na bibigay ng Panginoon. Kaya nga nakikinig tayo, kaya nga may gantong mga venue to remind them na hindi yun yung pinaka-end ng life nila. It doesn't end there, but it's the beginning for them to have that deeper walk in relationship with Jesus sa oras na to. And living a pure life is also a journey. Yes. Diba? Ito rin ay isang proseso. Diba? Kasi everyday you fight a battle that it's between you and God. Alam ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan mo. And bilang tayo nasa flesh, alam din natin we are familiar with the tactics of the enemy. Na ginagamit talaga yung mga desires natin as humans. Hindi lang naman sexual yung struggle ng maraming tao sa atin, but this is one struggle that all of us are experiencing. Diba? Especially kapag yung mga young people nag-uumpisa ng mag-adolescent, they would experience new emotions, new desires, diba? Na mas na-break yung mga walls ng mga restricted walls, diba? Na dati bawal, ngayon may access ka na. So mas may freedom ka din to do anything. So pero syempre bilang mga bata nga, kapag hindi ka nagagabayan ng maayos, may tendency for you to fail Ito yung pagkakataon mo to fail. So kung ikaw man nag-fail ka na kasi walang proper guidance. Kasi ako, Ate Phoebe, kung titignan natin yung salita ng Panginoon, naniniwala ako na everything na sinabi ng Diyos sa kanyang salita, tutuparin niya. Diba? So sabi sa Bible, kapag bata pa, tinaniman mo na yan. Pag yan lumaki, mananatili sa kanya ano man yung mga tinuro mo. So maganda umpisahan natin habang bata pa. We have to teach them the life of purity. Naalala ko yung conversation natin na a while ago na binabanggit mo nga, ikaw syempre as a mom, meron ka ng anak, babae pa yung anak mo, and how you protect your child is by talking to her. Now, anak, ito hindi pwedeng gawin, wag kang papayag na ganito, or kung may gagawa man sa'yo, sabihin mo kay mommy o kaya kay daddy. Diba? So, bata pa lang, dapat alam na nila how to protect themselves. Diba? Dapat tayo as parents na naiintindihan na ng bata dahil dun sa mga conversations nila with us, kung ano yung mga hindi dapat at saka dapat. So, sa panahon natin ngayon kasi, marami kasing mga parents would allow their children to learn on their own. Hindi, okay lang yan kasi accessible naman yung information, but they needed our guidance. That's one thing that we have to be reminded today na kailangan po ng gabay ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. Sa mga magulang po na nakikinig, at the same time sa mga young people na magiging magulang din. O di ba yung iba sa inyo, hindi kayo prepared to be a parent, pero wala, nandiyan ka na sa sitwasyon na yan because you've engaged, di ba, dito sa impure life, di ba? And pwedeng ito ay ginagamit lang ng kaaway to really discourage you. Pero isang bagay din na magandang sinabi ng Word of God. Kung maalala mo, Ate Phoebe, sa 2 Corinthians 5:17, sabi doon, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, all things becomes new."
Diba, alam mo, ang napakaganda nitong mga salitang ito na nanggaling sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Sabi kasi dito, therefore, if anyone is in Christ, maganda yung binanggit mo kanina, Ate Phoebe, marami, even celebrities who've gone through an immoral life, but when they encountered Christ, nagkaroon sila ng personal relationship kay God, pinili nila to live a life with walking with God, diba? Doon lang tayo makasusumpong ng tunay na kagalakan, tunay na restoration. So, ibig sabihin, meron namang hope talaga for those people who've gone through, sabihin na natin, mga traumatic experiences. Or kung nakikinig ka ngayon mo na-realize, mali yung lifestyle na pinipili ko. Pero, hindi hopeless case. Yes. Diba? Kasi sabi dito, therefore, if anyone is in Christ. So, ibig sabihin, si Christ yung hope natin. Amen. And I hope na maging avenue o pagkakataon yung moment na to para ma-realize mo na kailangan ko pala si God, kailangan ko pala si Christ sa buhay ko in order for me to feel new again. In order for me to live a new life. Kasi kung ako lang, ang hirap kalimutan ng mga bagay na nagawa ko na kasi feeling ko nga, di ba, sa isipan mo, feeling mo, wala I'm so messed up already. Wala na, ito na yung buhay ko. Parang feeling ko wala nang tatanggap sa akin, wala na akong value. Pero ito yung confidence natin eh. If you will have that personal relationship with God, sabi dito, ikaw daw ay bagong tao na. You become new. 'Di ba? Parang ang back to zero, clean. Parang kumbaga sa computer, ni-reformat ka. Yes. 'Di ba? Lahat ng virus, lahat ng matatanggal. You are new. The old has passed away. Isa yan sa yung kapatawaran ng Panginoon, yan yung idinudulot sa atin. Ano man yung mga pagkakamali natin, kamalian natin, karumihan natin in the past, it's already passed away. Bahagi na yun nung nakaraan mo. At ikaw ay panibagong tao na sa Panginoon. You become new. That's the beauty of having a relationship with God. Yes. Diba? Na nagiging bago tayo, nagkakaroon tayo ng bagong pag-asa, nagkakaroon tayo ng bagong isip, nagkakaroon tayo ng bagong prinsipyo, nagkakaroon tayo ng bagong pamilya, bagong community. Everything becomes new. Diba? And that's because you've chosen to have a personal relationship with God. Yes. Diba? Itong usapin na to, walang ibang sagot eh. Yeah. Diba? Parang ayokong magtunog masyadong churchy, pero this is walang ibang sagot, Yes. 'di ba? In order for you to feel alive again, in order for you to have that life really, a life to live, 'di ba? As a young person, wag mong sabihing bata ka pa. Yes. It's not about being religious, it's about having a relationship with God. As early as possible, magandang ma-realize mo talaga na nandiyan pala si God, nandiyan pala si Christ that I can depend on. Na dapat pala kasama ko sa journey na to kasi siya yung magtuturo sa akin what to do and what not to do. Yung conviction na nanggagaling sa kanya, bagamat di ko siya nakikita, but through His Holy Spirit, I will be guided eh. Diba? Hindi naman nawawala yung struggle, nandyan pa din. Pero iba pagkasama mo ang Diyos. Yes. Diba? Nandyan yung struggle, and every time you would struggle, nakakapag-isip ka. Nagkakaroon ng wisdom, and you are reminded na hindi anak, walang reward dyan. Diba? Walang reward dyan. Pag dyan ang pinili mo, walang reward dyan. Pwede mo i-grieve yung spirit ni God. Diba? By choosing the other option to sin. Pero iba pa rin yung nandun yung conviction ng Panginoon. Diba? Wala kang ibang sisisihan kapag ikaw napahamak pa. Kasi ikaw na pumili nun. Yes. Compared to wala kang relationship kay God, walang conviction, talagang you will live a life of sin. Kasi ang tanging alam mo is to give into the desires of your flesh. Diba? Kasi sabi nga ng Bible, diba, magkaiba daw talaga yung desires ng spirit at saka desires ng flesh. So kapag ikaw dead in the spirit, ang tanging alam mo lang yung desires ng flesh. But if you are alive in the spirit, doon ka nagiging aware na iba pala. Diba? Meron palang iba na option. Meron pala akong choice. Meron palang mas magandang buhay rather than the life that I'm trying to live in this world that everything is temporary. Na parang ito pala mahirap man, minsan parang feeling ko meaningless but kailangan kong sundin tong gusto ng Lord. Parang hindi ko maintindihan. Pero at the end of the day, you would realize, okay, ito kaya pala. Kaya pala. Kasi wala naman daw pagsisisi na nasa una. Yeah. Yun nga. Pero yun nga kuya, naalala ko din yung sa sinasabi mo kanina about that. Na, yun nga, it's hard kasi, di ba, once na nandun na sila. So, it's really good na we really obey the Lord. Kasi it is the matter. Parang ayun yung matter of the heart. The heart of the matter is the heart, di ba? Yes. So, yung kondisyon puso mo. That's the condition of our hearts. So, talagang iiyak natin kay Lord kasi we don't know, di ba? We have tendencies We don't know where, di ba? Pero once we walk
in the grace of God. And naalala ko rin, Kuya, yung when it comes to sin, yung mga ang hirap i-forgive, ma-let go, makalimutan. Sabi sa Isaiah 1:18, sabi dito, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Si Lord na yung nagpapaanyaya sa mga tao na, "Come now, let us reason together." Yes. Imagine mo na it will be white as snow. Hindi ko pa na-experience no, Kuya, pero let's pray for that. Pero kumbaga, ang puti, di ba? Sobrang puti pag nakikita natin sa social media or even sa mga pictures. Ganun tayo lilinisin ng Lord. And it is in His hands and in His way. Sa paraan na not in our own understanding how we can be forgiven. But we just have to accept that we are forgiven by the Lord. Yes. And again, na hindi natin ina-abuse yung grasya, yung biyaya ng Panginoon dun sa part na yun. Tsaka, yung ginawa ni Lord nga 24 hours lang a day. So we can always start anew. Diba, hindi lang naman yung small sins, big sins, lalo na yung gantong sins, it's all sin in front of God. And ang hirap, 'di ba? Parang paano na bukas. Pero we can start anew, we can start again with the Lord. Araw-araw until na we can meet Him face to face, eternity. There's always a reason to have hope in the Lord. He is our eternal hope. Yes. And it will never end. Kaya nga, eternal hope, talagang it is only Jesus Christ. Yes. Na sa kabataan ngayon na nakikinig and you're not there yet, and we don't push you to be there. Kasi, yung, Kuya, yung sabi mo nga, prevention is better than a pound of cure. And that is what we are trying to do with the people here. Kasi mas, alam mo yung time na, sa mga kabataan, yung time na yung i-reap niyo yung consequences, instead of doing that, instead of reaping that, ito yung time na na-enjoy nyo, naka-harvest nyo na yung reward from the Lord because you have obeyed. And it is not for anyone's, kumbaga, hindi yun para sa ibang tao na makaka-benefit. It is for you. Kayo yung magbe-benefit ng obedience nyo kay Lord. Kayo yung magbe-benefit ng magandang life. Kaya nga, Kuya, di ba, ang daming mga chaotic families. It's because yung pinaka-start nun. Di ba? Yes. So, yung seed sa kabataan, when you start the seed of purity in your life, it will grow. What would you expect pa? There's purity sa family. It will run there. Na i-honor ni Lord yung bagay na ginawa mo yun. It's a sacrifice, di ba? Pero it's better to sacrifice than to face the consequences in the future na hindi nila, lalo na ngayon, Kuya, napakamahal na mga bagay-bagay, di ba? Totoo. So if they would realize that, di ba, sa mga kabataan, you just have to pray and wait for God's perfect time. That's and right. perfect person sa inyo. Tsaka taasan natin yung standards natin. On how we live our life, di ba? Kaya ikaw mag-set ng ikaw yung magse-set ng boundaries Ikaw yung magse-set ng parameters, 'di ba? So you have to establish kung ano yung mga beliefs na dapat tinatayuan mo at this point in your life. At as a young person, ito dapat yung pinaka-goal mo. Ito yung panahon kasi na totoo lang, Ate Phoebe, 'di ba? Kung i-extend natin tong usapan natin, yung pagiging kabataan kasi ito talaga yung edad kung saan maraming pagkakamali, maraming errors talaga. Ito yung time mo 'di ba? To really grow and experience and learn. Pero hindi ibig sabihin lahat ng bagay kailangan mong maranasan in order for you to learn. 'Di ba? Sabi nga mas matalino nga yung tao na natututo dun sa experiences ng ibang tao. Siguro dahil ikaw kaya mo nang iproseso sa isipan mo what is kumbaga kung maging ang salita ng Diyos, you have to test 'Di ba? Test God's word. Test every word. Doon mo makikita kung gaano katibay, kung gaano ka ayos yung pundasyon. Pag ang sinunod mo yung kung ano yung sinasabi sa Word of God. 'Di ba? Yung mga tao na piniling sumunod sa Panginoong Diyos, wala namang nalugi. Yes. 'Di ba? But the enemy tries to steal, kill, and destroy. Dinidiscredit niya kung ano yung sinasabi ng Word of God. Pero for those who are really serious, for those who are genuinely kumbaga accepted Christ as their Lord and Savior, alam nila kung ano yung mahalaga sa kanila Diba? Kumbaga, lahat tayo, hindi rin natin sinasabi to, Ate Phoebe, kasi naguhugas kamay tayo that we are not, parang malinis tayo, ganun na lang tayo. No, lahat tayo subject to this. And isang bagay nga na, isang motivation nga natin why we are sharing all of this is because we already have experienced a lot of things also. Yes. Diba na parang okay sana kung meron kung merong mga nagpaalala sa akin nung bata ako, may nakausap ako patungkol sa mga ganitong bagay. Siguro it could have prevented me from experiencing
ma-experience yung mga ganito, ganyan. Though, sa biyaya naman ng Panginoon na Ate Phoebe, alam ko naman yung kwento mo, yung kwento ko din, nakita ko din yung biyaya ng Panginoon, how God protected also. When it comes to purity, nakita ko din kung paano ako pinag-ingatan ng Panginoon eh. Diba? Ang daming temptations, ang daming, kumbaga sabi nga, pit stop na pwedeng nag-give in ka. Pero I have realized na talagang si God pala, noon pa man, kahit hindi mo pa siya pinipili, pinag-iingatan ka na ng Panginoon. God has always been there. And that's why I'm so grateful to the Lord. Kasi doon ko nga nakita na, Lord, no, kahit hindi ko nare-realize na nandyan ka, protecting me, but you were there all along. Diba yung mga ganitong pagkakataon, accidentally, napakinggan mo to, or nakita mo sa wall mo to, diba? Tapos naging interesado ka listening to this. Maybe this is God's way of reminding you, anak, it's time for you to make a decision to live a life differently. Yes. Diba? Kung hindi walang nagturo sa'yo noon, pero ngayon, iba na. Diba? I want to save you. I wanted to redeem you, di ba? I wanted to change your lifestyle. Gusto ko may makita kang mas magagandang bagay, hindi lang yung limited dyan sa desires ng flesh mo. Akala mo yan lang yung makakapagpasaya sa'yo. Pero there are far greater things that are more important, di ba, than giving into those sexual desires. Yung mga pleasures na yan, tatanda ka, marirealize mo na, okay, ito lang pala yun. Yeah. Totoo yun, kuya. Diba? Tsaka, mga kabataan, coming from a married person, so, actually, kuya, once you get married, yung love, it doesn't revolve there. Yes, it doesn't revolve, mga kabataan, it doesn't revolve in physical intimacy. But it is yung pinaka-foundation, it is Jesus Christ in that relationship. And yung pag-preserve mo doon pala, kuya, kaya lalong you protect that. Kasi kabataan, ngayon pa lang, you preserve your purity, and then when you get married, you still have to have purity, diba? You have to keep the marriage bed pure. At sa dadating na panahon, may apo ka pang ipag-pray ng purity. So, purity doesn't stop na dun ka lang na youth ka. It will continue. So, we should make it a habit and lifestyle of living purely. At saka at the same time, Ate Phoebe, ang life of purity is not just about sex. Yes. Kumbaga pinag-uusapan lang natin to kasi isa to sa pinaka-common na tool ng enemy para ilayo tayo sa kalooban ng Panginoon. At nabanggit nga natin kanina when we talk about sex is really beautiful. Again, given na sa loob ng relationship or sa loob ng marriage, kumbaga, meron lang akong gustong basahin na isang verse. Sabi sa Hebrews 13:4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. Diba? So, napakalinaw. Even, kagaya ng binanggit mo, Ate Phoebe, kahit nasa loob ka ng marriage, you have to keep the purity of the marriage. So, ibig sabihin, talagang wife mo lang, or husband mo lang, walang iba. When you engage in a sexual act, hindi pwedeng sa lahat ng gusto mo, 'di ba, kung kailan ka makaramdam ng desire, parang hindi, sige, kahit di ko asawa, okay lang. And that's a messed up mindset, 'di ba? And that ginagamit ng kaaway 'yun in order para yung isang tao i-ruin niya talaga 'di ba? Pero ito rin 'yun, given na ito nga ay sa loob ng marriage dapat ginagawa, doon mo naman makikita na may responsibilidad talaga ang mag-asawa to fulfill, 'di ba? Husbands owe it to their wives, and wives owe it to their husband. Kasi they are one already. 'Di ba yung desire na to na fulfill in the marriage bed. So kailangan din maintindihan ng mga mag-asawa na it's a responsibility kasi though this is a different topic. This is a different topic, and married couples should really do it often to keep the relationship intact. Kasi nga sabi nga nila, love making daw to eh. Diba? Bahagi din talaga nung, even though hindi lang naman nagre-revolve dito, yung usapin ng pagmamahal, kasi dadating ang panahon, hindi nyo na kayang gawin talaga yun, diba? So, ibig sabihin, laliman din natin yung kahulugan ng pag-aasawa na, kasi ang nakakalungkot din naman sa minsan naririnig ko, kaya sila magpapakasal kasi para sa bagay na to. Just because of sex. Kasi ayaw na nilang gawin outside marriage. So, sige, magpakasal na tayo para hindi na tayo nagkakasala sa Panginoon. So, imagine the motivation of being in the husband and wife relationship is just because you wanted to fulfill or satisfy, diba, this part of your desires. Pero hindi lang yun dapat. Reward to eh. Yes. Diba, this is a reward. Pero dapat make sure na yung purity ng relationship, ng love nyo sa isa't isa is beyond dun sa physical. Yes. Diba, naiintindihan nyo na nandiyan kayo to support each other, nandiyan kayo na para maging magkatuwang kung ano man yung purpose na dapat siniserve ninyo. Kasi at the end of the day, it's all about your purpose. Not everybody is meant to be married. Yes. Diba? Pero pag kayo,
pinagtagpo, tinadhana ng Panginoon, pinagsama ng Diyos, binasbasan ng Panginoon. Ibig sabihin, meron kayong purpose that you would serve together. Yes. And it's not just also about having kids. Kasi iba, hindi gusto ko magkakain. Hindi lang ganun yun. Kasi binanggit din naman sa Word of God that we are created in the image of God, di ba? And sabi doon, be fruitful and multiply. Yes. Di ba? And fill the earth and subdue it. So there's a higher responsibility or moral responsibility na dapat na ginagampanan natin. Diba? And hindi lang rin, wag mo lang rin isipin na itong bagay na to that makes you human, parang ganun. Hindi kailangan kong maging sexual all the time when I am with my wife or with my girlfriend or boyfriend. Parang hindi laging ganun yung direksyon ng isip mo. 'Di ba kasi pwedeng may mga kaagapay tayo na nasa relationship. Alam niyo naman na naunawaan niyo na binigay ng Diyos 'yan. Yung relationship na 'yan. So pag-ingatan niyo din. Hindi, pastor, kasi sigurado naman akong pakakasalan ko yung boyfriend ko or girlfriend ko, hindi pa rin excuse yun. Hintayin nyo pa rin na talagang kayo'y maging mag-asawa. Di ba? Parang hindi nyo i-fulfill yan outside marriage, even though you think that you are sure. Kasi may mga ganun, hindi pa nakapag-intay. Di ba? Hindi pa nakapag-intay. It's still a sin. Yeah. Even though God can forgive us. But remember, ang kasalanan po, ang idinudulot nito sa tao, may consequences. Diba? Hindi natin matatakasan yung consequences. Whatever is that consequence, diba? Parang hindi mo matatakasan yun. Kaya mag-iingat lang din tayo sa mga pagpili natin. Yes. Doon sa mga bagay-bagay. But for this young person na nagtanong sa atin ito, of course, it's a big no. Yes. It's a red flag. It's Run. a red flag. It's a red flag. It's a big no. So pag-usapan ninyo. Kapag hindi kanya naintindihan, doon run ka talaga. Yeah. Pero kung hindi niya kung kaya niyang tanggapin yung no ninyo, ako isa lang. Look for, sabihin na natin nasa off age kayo. Yeah. Sabihin na natin na parang hindi niyo kayang i-let go agad yung relationship. Look for people who would also counsel you, that you will be accountable. Yes. Kasi it will be a constant struggle. Hindi lang ito yung pagkakataon na tatanungin ka niyan. Yes. Diba? Mauulit at mauulit yan at baka pagsimulan ng mas malalim na away yan. Or baka mamaya dumating yung time na dahil nag-no ka, parang doon siya naging cold, naghanap ng iba. And doon red flag na eh. Makikita mo na parang okay, yun lang pala. Yung pundasyon nitong pagmamahalan na to just because I say no to you. Ay hindi mo na ako mahal. Diba? So in the first place, baka hindi kayo talaga niya mahal. Yeah. Meron lang siyang gustong makuha. Diba? At pag nakuha na niya, doon na magkakaalaman kung ano talaga yung totoo. So you have to be careful. If it's something important, if it's something valuable, you have to keep it. And siguro, a few pointers, Ate Phoebe. Ano ba yung mga pointers na pwede nating ibigay pa dito sa mga young people natin to avoid, sabi nga, prevention is better than cure. So para ma-avoid yung sitwasyon na mapunta sila dito sa intimacy na to. Siguro, kuya, sa akin, personal experience, you firstly have to love Jesus. Yun talaga eh. Yes. Diba? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yes. Yun yung parang we try to avoid sounding so churchy. But that is really the reality of it. That not being churchy. Not being churchy na. Pero for some kasi parang word of God na kaagad. Diba? Parang, masyado namang spiritual. yeah, but kung hindi natin sasabihin tong totoo na to, then why do we have to sugarcoat the word of God, 'di ba? So kumbaga bottom line eh. Yan yung bottom line. Yeah, that's the bottom line talaga na kabataan, unahin niyo yung pag-ibig na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, hindi lang pang Holy Week. Yes. Ang pagninilay-nilay. It's a daily thing po nang gawin natin na we seek the Lord, we pray, and yung igagay tayo ni Lord. Tsaka lifestyle yan. It's a lifestyle. Yes, kuya. Talagang, kung may ipapractice man mga kabataan, hindi yung pagpapractice na, yung TikTok, di ba? Yung kumbaga parang on a lighter note, hindi yun yung mga bagay na yun. But you really indulge yourself in the Word of God. Kasi once na si Lord yung, kumbaga, totally sold out kayo kay Lord, parang there's no chances of going the different direction. Yes. Parang, kagaya ng sinabi ni David sa Psalm 23, yung last verse doon, surely goodness and unfailing love shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. It means that you are running after Jesus. Parang we don't have to highlight the things na, avoid pa natin eh.
Kasi we know the different way that we are following Jesus. Yung Yes. kabataan, you obey the Lord, you seek the Lord. Kasi si Lord yung nagre-reward. And He gives good life talaga. God gives good life sa mga taong sumusunod sa Kanya. May peace, may satisfaction ng life, lalo na sa studies nyo. Mas magiging maganda yung mga grades nyo sa school. Sa mga nag-work na rin na nakikinig, mas lalo kayong mag-excel sa workplace kasi you do it for the Lord. Yes. So, everything you do, everything that you do, ibe-bless ni Lord kasi siya na yun eh. Parang you don't have to think about the ways of avoiding things when you are already so focused in God. Na yun yung pinaka-key point ko, kuya, sa mga kabataan. Be so focused in God and mawawala lahat ng distraction. It's all noise and you can only hear the Lord. His direction, His favor, His providence in your life. And He will keep you and preserve you sa lahat ng aspeto ng buhay nyo when you have that with Jesus Christ. Amen. Kumbaga yun yung gawin mong standards. Yes. Diba? Yung salita ng Panginoon at yung relationship mo kay God. Kasi doon ka naman makikinig sa Panginoon if you have that relationship. So you have to establish that personal relationship. It's not about being religious because being a believer, being a Christian and having a relationship with God is a lifestyle that you really have to live out. Diba? Hindi lang ito yung a-attend ka ng Sunday service and feeling mo holy ka na or humingi ka ng tawad on a Sunday tas okay ka to sin from Monday to Saturday. No, that's not how it works. It's a lifestyle that you are choosing. Yung pagpili sa Panginoong Diyos. At nagiging magaan ito kapag totoo nating tinanggap ang Panginoon. And makikita mo how the Spirit of God will work in your life. And siyempre sa mga young people, alam ko this is a struggle. Diba? Kasi there's a lot of things that are constantly changing in your mind, in your feeling. Ang dami mong influences, ang dami mong experiences na gustong matutunan. Pero yun nga, isama mo si God para mas makita mo kung ano yung dapat mong hakbangan. At huwag kang mag-alala kasi walang nalugi na sumunod talaga sa Panginoon. Maghanap ka ng mga tamang mentor, tamang community. Kumanap ka ng mga bagay na pwede mo pang gawin. Diba? Na you could build yourself up. Kasi baka mamaya you're so focused on having a relationship, you've failed to build up yourself. Ang nangyari sa'yo sa haba ng panahon, you've been dependent sa ibang tao. Just dahil feeling mo, hindi ka kompleto on your own. Diba? Kasi kaya ka naghahanap ng relationship. Pero kung ikaw, kabataan, i-build up mo yung sarili mo, tama yung proseso, tama yung paglilay ng foundation, alam mo, you will not grow insecure. Maka-realize mo, hindi mo kailangan ng ibang tao para masabi mong kompleto ka at masaya ka. Diba? Hindi dependent sa ibang tao. Until such time, God would awaken that heart. Tapos sabihin niya, anak, it's the proper time. Yes. Ito na yung bibigay ko sa'yo. And then doon mo ma-realize, okay, nag-upgrade na yung purpose ko, Lord. Kailangan ko na pala ng partner. Yes. And that is something beautiful. Yes. If it's done in the right way. Yes. Diba? Alam nyo, totoo lang, kung gusto mong maging matagumpay, hindi ka lang maging matagumpay sa kagaya ng binanggit mo, Ate Phoebe, kanina sa TikTok. Yeah. Ang dami ko ng subscribers. Ang dami ko ng followers, kumikita na ako. I don't, sa akin kasi, hindi yun yung definition ng success. Yes. Life is more than all of those things. All of those achievements. Kaya, mga anak, mga kapatid, mga young people, sana ay nabigyan namin kayo ng mabuting insight na pwede mo na para mapag-isipan mo yung choices mo, yung options mo, and how you would live your life. 'Di ba? And alam natin na God has prepared greater things for you. There's more to it. Enjoy mo. Iwan ko kayo dito sa verse na to. I have few verses that I wanted to share. Sabi sa Hebrews 13:4, uulitin ko lang, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexual immoral. And sabi din sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men will enter God's kingdom. Kaya mag-ingat po tayo. Nandun na tayo sa mga huling panahon. Yes. And alam natin that this will be a constant battle. Pray for one another. Yes. At the same time, ikaw ay patuloy na lumapit sa Panginoon every day. Talagang pagising mo pa lang, talagang humingi ka na ng gabay sa Panginoon. Kasi alam mo, sa buong araw na yan, maraming temptation na sisikapin na ilayo ka sa kalooban ng Panginoon. Pero tayo na nakakarinig at nakakaunawa, ay sisikapin po natin gawin kung ano po yung nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. At dito po ako mag-i-end. Ihilingin ko sa kanyang final words, Ate Phoebe. At the same time, can you pray for us as we end? Ayun po. So, again, sa mga kabataang nakikinig sa atin, ito yung time, ito yung
venue for you to use your vigor and your strength Yes. sa pagsiserve kay Lord. And in serving the Lord, only in serving the Lord, there is fulfillment. Yes. There's no other way. And yun nga sa mga kabataan na nakaranas na, this is your time na re-remind kayo ng Lord na you can start anew with Him. Yes. Start anew with Him, go and sin no more, and God can still use you for His glory. Amen. And may purpose po kayo. Hindi masasayang yung mga naging pain nyo. God will still use it for His glory. Amen. So, patuloy po tayong manalangin sa oras na to. Lord, salamat Panginoon sa araw na binigay mo, Lord God. And tunay nga, Lord, kung sa mundo, they are celebrating love, Lord God, but we are celebrating your love every day po sa buhay namin, Yes. Lord God. Salamat, Lord, because you are so gracious to us, Lord God, sa biyaya na binibigay mo, Lord God. And we thank you so much, Lord, for this time, for this discussion, Lord. We pray sa lahat po na nakakinig, Lord. We pray that you will touch their hearts and even heal them, Lord God. Pagalingin niyo po sila, Lord God, from all their scars, Lord God, in the past. Yung mga po nag-fall, Lord God, na gusto pong magkaroon po ng bagong purpose sa buhay nila, Lord God. Truly, we pray that you will reach them, Lord God, even at this very hour, Lord. We pray, Lord God, that they will experience your forgiveness and your peace, Lord God, so they can start anew. And we pray continuously for the people who are striving. Lord, we pray that they won't only strive, Lord God, for purity, but Lord, you will make them thrive in obeying you, Lord God. They will thrive, Lord God, in the purpose that you've given in their hearts, Lord God, to fulfill your words, Lord God, to walk in your words, yung purity and yung holiness mo on a day-to-day basis, Lord God. Yes. And truly, Lord God, may our integrity, Lord God, be in you, Lord, for you can only see everything, even the intents of our hearts, Yes. Lord God, today, Lord. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, dahil lagi kang may biyaya, not only for those who have fallen in the past, oh God, but even for us, Lord God. Truly, we cannot say na we are strong, Lord God, but we can only say that we are strong in you, Lord God. Kaya salamat sa pagpapalakas sa amin sa oras na to. Sa gabing ito, Lord God, meron kang ginawa at meron kang Amen. nagawa para sa mga kabataan, Yes. even for us, Lord God. Lord, na ginamit mo. Truly, Lord, nothing of us, Lord God, but just more of you, Lord God, sa lahat ng nakikinig, Lord. Kaya salamat, Lord. We thank you and we bless your name for this time, Lord God. We seal this prayer, Lord, with your precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Ate Phoebe. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. And good night. Hanggang sa muli mga kaagapay. God bless you. God bless. Barkadang tapat, higit pa sa ka-chat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.